Okay, so for today, I'm sharing my own experience. And sana sa mga ibang OFW na kagaya ko, mapanood ninyo po itong video na to. Ayan. First thing, advice ko sa inyo na mga nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga mahal natin sa buhay, alam mo yon, kailangan ano pala, dapat mag-save po tayo. Napaka-importante po na nakakapagtabi po tayo ng pera para in case ng mga emergency. Napansin ko po kasi, karamihan talaga sa atin kasi ako kagaya ko dati nagwo-work ako 'di ba sa ibang ano, sa ibang field which is sa restaurant. Karamihan nakikita ko yung mga kasama ko na 'pag nakasahod na sila, alam mo yon yung punta dito, punta doon, libot dito, happy-happy sila inom, then, nauubos yung sahod nila. Yes, nakakapagpadala naman sila sa mga loved ones nila pero hindi talaga nag-aabot yung sahod nila sa susunod na sahod. So, ang nangyayari nangungutang. Nangungutang sila and then after that, pagdating ng sahod, yung sahod nila ibabayad lang sa utang. Okay naman na ano, para sa akin lang 'to, okey lang naman na nag-e-enjoy tayo siyempre, rights natin 'yun na mag-enjoy tayo pero isa din sanang dapat na tandaan ng karamihan sa atin, 'wag pong masyado and huwag pong lahat ng sahod ninyo inuubos po ninyo para alam mo 'yun, ise-send mo lahat sa Pilipinas. Kasi ang katwiran natin kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. So, ipapadala natin lahat yung pera natin sa Pilipinas. 'Wag po gano'n. I-budget po natin ng mabuti. Gusto natin silang mapasaya ng sobra-sobra pero alam niyo 'yun, based sa experience ko at, ayun nga ise-share ko sa inyo. Kung hindi siguro ako naging gano'n yung mindset ko, ewan ko na lang paano ako nakauwi nung November 7 na yon na namatay nga yung tatay ko. So ayun, ano pa dati kasi ayun kasi, dati kasi talaga na hindi ako talaga ano, hindi kasi talaga ako yung tipo ng taong mahilig mangutang. Na-experience ko na kasi yung nagkaroon ako ng utang back then nung magkasama pa kami nung asawa ko. In the end, ako lahat ang nag-suffer dun sa utang na yon dahil nagkahiwalay kami, ako lahat ang nagbayad ng utang. Wala siyang ano, wala siyang share, sa akin lang. So mula nung nakabayad ako ng utang na yon, mga 2009 yata yun. Mula nun talagang pinangako ko sa sarili ko na ayokong mangutang, hindi ako mangungutang or mangutang ako siguro sa ano, piling-pili lang. So kaya ang ginawa ko talaga, alam niyo yung sinasahod ko dati is ₱1,500 lang sa restaurant. Kasi nung first time ko nagtatrabaho sa restaurant, yan lang yung sahod ko. Although yes, may hostel, pero lumipat ako kasi napakaraming surot sa hostel. So sa sahod kong 1,500, alam niyo ba bumabayad pa ako ng room. Kasi nagrerenta ako, kasi ayoko nga matulog sa hostel dahil ang daming surot. Hindi ako makatulog sa gabi. Yung iba sa inyo, sa mga ibang nakakakilala sa'kin iniisip ninyo siguro kasi may boyfriend ako na tumutulong sa'kin. Pero guys, hindi ako naka-depend sa kanya. Talagang alam mo yun, kahit nagbibigay siya or whatever, may time na hindi ko talaga ina-accept yun. Ang ginagawa ko pinagpaparti-parti ko yung ano ko, yung sahod ko and mini-make sure ko na meron akong itinatabi at hindi nauubos yung sahod ko para mag-meet yung sahod ko hanggang sa susunod na sahuran. So ngayon nakikita ko nga yung iba, ayan, ilang araw lang ubos na yung sahod nila, as in wala na. Which is mas malalaki pa yung ano, mas malalaki pa yung sahod nila kaysa sa sarili kong sahod. So guys, yun nga, sabi ko sa inyo, mag-save po tayo. So dahil sa gano'ng mindset ko, kahit na lang papaano nakapag-save ako kahit paunti-unti lang, hindi ko sinasabing ano, pero kahit papaano nakapag-save ako, on the spot na nawala yung tatay ko nung November 6. Nung gabi din na yun, kahit mahal ang ticket, bumili ako ng ticket and, very thankful ako dahil, nagkaroon ako ng amo na sobrang bait na talagang 11:30 kinonfirm sa'kin na wala na ang tatay ko. By then, before 12 nandun yung amo ko dito sa bahay nila na 'to. And then sinabi nila talaga sa'kin na, "Sige, puwede akong umalis na at siya ang mag-aalaga sa parents niya," hanggang sa naghintay sila ng kapalit ko nung gabi na dumating yung reliever ko.
So yun lang, kung wala kang saving halimbawa na ganyan na, paano kang makakauwi on the spot? Maliban na lang dun sa mga taong hindi talaga makauwi dahil naka-under sila dun sa amo nila. So sa kagaya ko nga ayan, nag-iisang anak lang ako, lahat talaga sa akin. Kung hindi ako nagse-save na gano'n, paano ako makakauwi, 'di ba? And then paano ko maso-shoulder yung mga expenses kasi nung dumating ako ng Pilipinas siyempre sa'kin lahat. Wala namang ibang tutulong talaga sa akin lang talaga lahat. Pagpapagawa ng nichoy, alam mo yung daily expenses. Ayun nga, yun sa daily expenses nagkaroon pa ako ng issue diyan kasi ang feeling nung ibang relatives ko tinitipid ko yung tatay ko sa paghahanda ng mga pagkain during ng gabi. Kasi naman ang sa akin nun, sabi ko mostly yung mga taong dumarating ng gabi, nakakain na sila ng dinner, which is dapat ang ise-serve na lang siguro yung mga tidbits na lang. Kaso ang nangyayari nga nung time na yon, ang daming nalulutong pagkain, ang dami-dami ding nasasayang. Para sa akin na ano, na siyempre ako yung gumagastos, ang sakit sa'kin na makitang halimbawa kung minsan yung kanin kalahating kaldero pa matatapon na kasi napanis, wala namang may gustong kumain na nung inistim ko yung kanin wala namang may gustong kumain, eh. Yung pansit ang daming basta ang dami talagang natatapon, yung mga mani-mais, kape na hindi naiinom, ang dami. So kumbaga, kung hindi ako nag-save, saan ako kukuha ng mga perang pang-cover sa lahat ng iyon? Yan ang isa ko pong sinasabi sa mga, ibang OFW diyan na at least in case kung kayo ang talagang inaasahan ng pamilya niyo, mag-save din po kayo talaga. Hindi man po para sa kanila o sa mga ganitong mga instances, in case na may mas, emergency, something na gano'n, 'di ba? Hindi lang yung savings po ninyo na sine-save sa Pilipinas, kailangan niyo din mag-save kahit na lang papaano dito para in case nga ng emergency meron kayong makukuha kaagad na pera. Paano kung yung boss niyo hindi kayo papahiramin ng pera o hindi kayo bibigyan ng pera, 'di ba? So, ayun lang ang share ko, um, mag-ano po tayo, pag-isipan po natin na mag-start po tayo ng savings. 'Di ba? Ang sarap kahit na lang papaano na kahit sa huling pagkakataon nakauwi ako, nakita ko yung tatay ko, hindi man kami nagkita ng tatay ko na buhay pa siya, pero nasamahan ko siya hanggang sa huling hantungan niya. Kung hindi ako nakapag-save nung mga panahon na yon, hindi ko alam paano ang gagawin ko, saan ako kukuha ng financial. Paano kung ano, kagaya ngayon 'di ba siyempre after kong umuwi sa laki ng naubos, under recovery pa din ako sa ano ko, sa pagkawala ng tatay ko and then sa lahat ng expenses ko. As in, ako lang talaga and may pinag-aaral pa ako na nursing yung anak ko. Kaya sa mga kagaya ko po, please po, isipin niyong mabuti, mag-save po kayo. Huwag po kayong ano, kung magagawa niyo alam yung iba kasi nangungutang tapos 'pag hindi nakabayad ng utang, uutang na naman na para itapon sa unang utang. 'Pag gano'n po yung gagawin natin, hindi po tayo makakaahon. Kung may utang ka ngayon, unti-untiin mong bayaran, paunti-unti, ₱100, ₱200 pa ganyan-ganyan lang hanggang sa makaraos ka. Hindi po solusyon yung mangungutang ka ng iba para itapon mo sa utang. Ito po sa akin share ko lang po, nasa sa inyo kung gusto ninyong i-accept or hindi and, sa mga agree sa sinabi ko, salamat. Sa mga hindi po nag-a-agree, opinyon niyo 'yan. So 'yun lang po, shinare ko lang just in case lang kung merong may gustong makinig or what. Salamat po ng marami.